Welcome back to another garden episode, and today's video alamin natin kung tutubo ba ang bok choy or pak choy gamit lamang yung tubig. Sisimulan natin sa paghahanda ng mga gagamitin nating materyales. Gagamit tayo ng coco peat as medium, styro cups na pagtataniman, nutrient solutions at syempre yung styro box na paglalagyan natin ng tubig. Una nating i-prepare ang medium na coco peat na gagamitin para sa ating itatanim na mga bok choy. Ang coco peat ay ang pinaka-recommended at ideal na medium kasi nagre-retain ito ng moisture para sa ating mga tanim. Ang sunod nating gagawin ay ilagay ang coco peat sa ating mga styro box for transplanting. At dahil gagamit tayo ng hydroponic system, ang proseso ay walang pinagkaiba sa pagtatanim ng lettuce. Sa transplanting, iingatan natin hindi masisira ang ugat o yung katawan ng ating mga seedlings. Susundin nyo lang at panoorin ang proseso, sigurado akong matutunan nyong gawin ito pagkatapos ng video. Tapos na tayo mag-transplant ng ating mga seedlings papunta sa ating mga styro cups. Ang susunod na gagawin ay i-prepare natin yung tubig na pagtutubuan ng ating mga bok choy. Dito na rin tayo maglalagay ng nutrient solution para alalay sa magandang tubo ng ating mga tanim. Ang sukat na gagamitin natin sa ating nutrient solution ay katulad lang sa sukat na ginamit natin sa ating lettuce. 2 ml sa bawat litro ng tubig. Haluin lang ng mabuti, pagkatapos ay takpan, pwede na tayo maglipat ng ating mga tanim papunta sa ating mga styro box. Sa pagtatanim gamit ang hydroponics, kailangan natin ilagay ang mga tanim sa lugar na kung saan nasisikatan ng araw na hindi bababa sa 6 na oras. Ang araw ay isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng ating mga tanim upang gumanda ang tubo at lumaki ng maayos. Ang kakulangan sa araw ay maaaring makakapagdulot ng pagkabansot ng ating mga tanim at paninilaw sa kanilang mga dahon. Tapos na tayo maglipat ng ating mga tanim papunta sa ating mga styro boxes. Ang susunod na gagawin na lang natin ay i-monitor ang kanilang progress at siguraduhin maganda ang kanilang tubo. Pagkaraan ng 20 araw, makikita natin na nagkaroon ng hindi pagkapantay-pantay na pagtubo ng ating mga bok choy. Mga posibleng dahilan ay maaaring hindi level yung pagkalagay ng ating tubig sa loob ng ating styro box. Maaaring masyadong mataas or mababa yung tubig na nilagay natin sa ating taniman. Isa pang dahilan ay maaaring kulang yung nutrient solution na nilagay natin sa ating tubig. Pero makikita natin na karamihan sa mga itinanim nating mga bok choy ay gumanda yung tubo, naging malusog at malapad yung mga dahon. Nalaman natin ang resulta at napag-alaman natin na pwedeng tumubo yung bok choy or pak choy gamit lamang ang tubig. Kailangan lang sundin ang tamang proseso at pag-aalaga, sigurado akong tutubo
ng maganda at malusog yung ating mga tanim na bok choy. At ayan po, napag-alaman natin na kaya pala at pwedeng patubuin yung bok choy sa tubig. Gumamit tayo ng hydroponic system, isang pamamaraan ng pagpapatubo ng mga halaman gamit yung tubig na may nutrient solutions na kasama. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo, and if you enjoy this video, please hit the notification bell and subscribe to my channel para ma-notify kayo for future videos na i-upload natin sa ating channel.